araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Kadena. Para sa iilan, masarap at masaya ang magkaroon ng buong pamilya, kung saan palagi mong kasama ang iyong mga kapatid at magulang. Na hindi kumpleto ang pamilya kung walang ama o tatayong ama, dahil ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at mga anak. Ngunit papaano kung may ama ka ngang kasama sa iyong itinuring na pamilya, pero hindi naman siya nagpapakaama sa iyo? Kilalanin si Clea. Bata pa lamang ay madalas na itong saktan ng kanyang ama. Bagamat hindi ito kinwestiyon ng bata, ay galit pa rin ang namuo sa pagkatao nito habang siya'y lumalaki. Tay, gusto ko nga pumaligo kasama sila bunso. Hagulgol na iyak ni Clea. Nagmamakaawang sambit nito habang mahigpit na hawak ng amang galit na galit. Ang mga kapatid kasi nito sa labas ay nagkakasiyahan sa ulan, na sa panahon ng tagtuyot ay minsan lamang dumating. Tanging siya lamang ang pinapasok ng kanyang ama sa loob ng bahay at pinagbabawalan na maligo sa ulan. Tay, ayoko nga po pumasok. Gusto ko lang naman po maligo sa ulan. Sila bunso nga po pwede. Pero bakit ho ako? Hindi na natuloy pa ni Clea ang gustong sabihin nang malakas itong sampalin ng kanyang sariling ama. Nanlalaki at may nangyingilid na luha sa mata ng batang si Clea. Madalas nga itong bugbugin ng itay, ngunit ang sampal na pinakawalan nito sa kanyang mukha ay talagang dumagundong sa kanyang pagkatao. Para kay Clea, ang kanyang ama ay hindi tao kundi isang demonyo. Abat, sumasagot ka pa? Anong pwede? Dito ka lang sa loob na matigil yung kakatihan ng paa mo. Wika ng ama ni Clea habang pilit iniikot sa kanya ang kadena. Aray, tay, masakit po. Hikbi na lamang ang tanging nasambit ng batang si Clea. Pilit kasi siya nitong pinapaupo sa sahig at ikinakadena sa paanan ng kanyang kama. Walang magawa ang musmus na batang pinagkaita na mamunting kasiyahan sa ulanan. Rinig nito ang hagik-hika ng mga kapatid na naglalaro sa ulan. Samantalang siya'y nasa kwarto at nakikipagbuno sa tatay niyang hindi niya alam kung bakit iba kung ituring siya. O ayan, ewan ko lang kung makatakas ka dyan. Hindi ka kakain. Matapos maikadena ay iniwan na ito ng ama, na bago pa man lumabas ng kanyang kwarto ay nanlilisik pa ang mga mata. Lugmok na lugmok sa hirap ang batang si Clea. Dagdag pa ang sakit ng katawan nito sa pagpilit ng ama na paikot-ikutin siya at ipaupo sa sahig. Tila ba nag-exercise ang bata at nagbuhat ng mabibigat sa ngalay at sakit ng mga braso nito. Tulalang nakaupo ang musmus na si Clea. Iniisip kung ano ba ang kanyang ginawa para magalit na lamang ng ganoon ang kanyang itay. Pilit inaabot ni Clea gamit ang kanyang paa ang gunting na kanyang ginamit para sa schoolwork. Ilang araw na ang nakakalipas. Ngunit pagkalapit ay wala itong lakas para gamitin ang gunting sapagkat kadena nga palang bakal ang ginamit ng kanyang ama. Ngunit hindi na panghinaan ng loob si Clea. Inisip nito ang ina na nagtatrabaho sa mga oras na iyon.
Kung alam lamang ng kanyang ina ang pinagkagawa ng kanyang ama, ay baka iniwan na nito ang kanyang ama. Ngunit ayaw niya rin namang masira ang kanilang pamilya at tanggalan ng kasiyahan ang kanyang ina. Bilang house husband, ang kanyang ama ay sobra kung alagaan ang kanyang ina kapag nakauwi sa kanilang bahay. Naroon pa na mamasahiin ito ng kanyang ama sa sala hanggang sa makatulog at ililipat ito sa kanilang silid para maipagpatuloy ang pag-idlip. Sinasandukan rin ito ng ama ng pagkain sa hapag. Halos animong lumpo na ang ina sa pangangalaga ng kanyang ama. Gusto mang magsumbong ni Clea, ngunit nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina kung gaano ito kasaya sa tuwing kasama ang kanyang ama. Bagamat palagi siyang binubugbog ng ama sa likod ng kanyang inay, madalas naman siyang alagaan nito. Wala itong favoritism kung susumahin. Sadyang mapagmahal lamang ito sa mga anak at maalaga. Maya-maya pa'y bumalik sa wisyo ang batang nakakadena na si Clea. Ang pinto kasi nito sa ibaba ay parang grills na bakal, ngunit ang kanya ay gawa sa kahoy. Nasa second floor naman nakapwesto ang kanyang kwarto, kung saan ay libreng nakaaakyat ang kanyang mga pinsan sa loob ng kanilang tahanan. Open kasi ang mga magulang nito sa relatives sa bahay na kahit kailan ay welcome silang pumasok at sila na rin kasi ang magkakasamang lumaki. Cleo? Asan si Clea? Tanong ni Ted, ang pinsan ni Clea sa ina. Bala kasi nitong ayain si Clea na makipaglaro sa kanila. Ngunit kanina niya pa ito hinahanap pero hindi niya makita, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na tanungin pa si Cleo na kanyang nakababatang pinsan. Si Ate Clea? Andito lang yan kanina eh. Baka kasama nila Kuya Sean. Nakangiting wika ng batang si Cleo habang nagtatampisaw ang mga paa sa rumaragasang baha malapit sa kanal. Agad namang pumunta si Ted sa kanilang iba pang pinsan para ipaalam na wala si Clea sa labas. Kinutuban na ang mga magpipinsan, kaya naman ay habang nakikipag-inuman ang kanilang tito na ama ni Clea ay pumuslit na sila sa kwarto ng musmus na bata. Tumambad sa kanila ang batang si Clea, payat at nanghihina. Wala pa mang isang araw, ngunit mukhang gutom na ito. Lumipas na rin kasi ang tanghali at mukhang kahit pananghalian ay wala pa ang kanilang mahal na pinsan. Papikit-pikit rin ito na may mga natuyong luha sa pisngi. Clea! Sigaw, ngunit pabulong na sambit ni Ted. Unti-unti namang nagdilat ng mata si Clea at tumambad sa kanya ang apat na pinsan na kanya ring mga matalik na kaibigan. Bakit ka nakakadena? Gulat na tanong ni Sean. Umiling naman agad si Clea na litong-lito rin sa nangyayari. Hindi ko alam, Sean. Hindi ko rin alam, Ted. Si tatay, galit na galit at bigla na lang akong pinapasok kanina habang naliligo ako sa ulan. Wika ni Clea na may halong hikbi at nangangatog na boses. Sinabi ko naman kasi sa'yo, isumbong na nga natin kay Tita Tali eh. Inis na wika naman ng isa pang pinsan na si Franco. Bigla namang nag-iiniling si Clea. Hindi sang-ayon sa kanyang mga sinabi. Hindi pwede. Ayoko masaktan si nanay. Mahal na mahal ko kaya si nanay. Hikbi at pabulong na dagdag pa ni Clea. Oh, kaya hahayaan mo ikaw ang paulit-ulit saktan ni Tito? Inis na sambit naman ni Sean. Anong magagawa ko? Wala.
Halos paos at walang pag-asa namang sambit ni Clea na napayuko na lamang sa kanyang sagot. Nababuntong hininga naman ang mga pinsan dahil kahit sila ay walang magawa kung mismong si Clea ang ayaw na kumilos sila. Kahit na magsumbong lamang sa kanyang ina ay mahigpit na pinagbabawal ni Clea. Ang dahilan kasi nito ay darating at darating ang balita sa kanyang ina na po pwedeng makasira sa relasyon ng kanyang ina sa kanyang ama. Ay, kumain ka na ba? Paano ka namin ilalabas dyan ngayon? Muling tanong ni Ted sa may nag-aalalang boses. Nagugutom na ako. Kahit wag niyo na ako ilabas. Panigurado, malalagot lang ako kay tatay pag nakita niyang nakaalis na naman ako sa kadena niya. Nang hihinang wika ni Clea, papikit-pikit na ang mga mata nito. Dali-daling umuwi si Ted para kuhanan ng pagkain ang kanyang mahal na pinsan. Bagamat matagal na nilang alam na sinasaktan ito ng ama at pinagmamalupitan, hindi alam ng kanilang mga magulang. Ang lagi kasing dahilan ng kanilang tito ay suwail ito at palasagot na wala itong ginawa kundi sumuway sa utos na kahit ang mga kapatid nito ay hindi nagtataka kung bakit siya binubugbog ng kanilang ama. Iba kasi ang kwento ng kanyang tatay sa mga taong nasa kanilang paligid. O, saan mo naman yan dadalhin? Nagtatakang tanong ng ina ni Ted, ang tita Sheila ni Clea. Kay siya naman at nag-request, makikisuyo daw at nagugutom pa siya. Dahilan naman ni Ted sa ina. Tumawa naman ang ina. O siya, dalhin mo na at baka mamayat ka agad kapag di nakakain ng kaunti. Opo nay, dito na po ako. Saglit nga. Matanong nga kita. Kinakabahan namang lumingon si Ted. Ikaw ba'y kumain na? Bigla namang nabuhayan si Ted sa tanong ng kanyang ina. Akala kasi nito ay tatanungin siya tungkol kay Clea. Siyempre naman po, nay. Pagmamalaking sambit ni Ted. Ay saglit nga. Saan kayo kakain? Sa ulanan? Maulan sa labas ah. Muling tanong ng kanyang ina. Alam mo naman po ang trip ni Sean at Franco, nanay. Sinasaltik naman po siguro at iba ang trip ngayong araw. Ilang naman nasagot ni Ted sa ina. Baka kasi mahuli siya nito. Kaya naman ay dinahilan niya na lamang ang kanyang mga kapatid. Ayusin nyo lang yung mga kalokohan ninyo ha. Huwag magsasayang ng pagkain at pagtapos ninyong maligo, makit agad ng makapagbanlaw at baka kayo'y magkasakit. Paalala naman ng kanilang ina. Ay, Captain! Wika pang muli ni Ted na nag-salute pa sa ina bago mag-marcha palabas. Ginamit ng magpipinsan ang pamatpat sa bahay nila Clea para itali sa dulo ng kutsarita at i-shoot sa tanging siwang ng pinto na akala mo ay preso ang nakatira. Matapos makakain si Clea at pinainom ng magpipinsan gamit naman ang pinagdugtong-dugtong na straw. Napangiti na lamang si Clea sa kaputihan ng kanyang mga pinsan. Nanatili namang nakaupo si Clea at iniintay ang kanyang ama. Alas 5 kasi ang uwi ng kanyang ina. Kaya sigurado siya na bago pa man ito makauwi ay kakalaga na siya ng kanyang ama. Ilang araw ang dumaan ay paulit-ulit itong ginagawa ng kanyang ama. Mayroon pang hinabol siya nito sa labas ng kanilang bahay para latayan na naman sa katawan. Nagtataka man sa galit ng kanyang ama ay isinantabi ito ni Clea. Sa kanyang palagay, lahat ng magulang ay ganoon. Palaging sila ang tama at lahat ng iyong
gawin at kahit pilitin mo mang ipantay sa bagay na kaya nila ay hindi nila makikita bilang isang tama. Dahil para sa kanila, sila ang magulang, sila ang magaling. Isang araw sa dami ng pasa at pagod na katawan ay nagkasakit si Clea. Bagamat wala ang ina sa umaga ay walang magpapainom sa kanya ng gamot. Pilit na pinapatibay ang loob na nakaratay sa ibabaw ng kanyang kama kung saan umaasang maagang iuuwi ang kanyang ina at titignan siya. Hinang-hina ang katawan ay kinumbulsyon si Clea. Ipinagdasal man niya na pumunta ang kanyang mga pinsan ngunit imposible iyon. Nasa sala kasi ang kanyang ama at pinagbawalan na rin ang kanyang mga pinsan na pumasok sa kanilang pamamahay dahil nahuli sila ng ama isang beses na tinutulungan si Clea. Litong-lito na tulala sa kawalan at nangangatog si Clea. Hindi alam kung anong gagawin at saan kukuha ng igagamot. Pagkalingon sa bukana ng kanyang kwarto ay takot na takot ang mga matang nakita ang amang papalapit sa kanya. Hawak ang kutsilyo na nanilisik ang mga mata. Animoy isang lasing na nagmamaoy at tanging siya lamang ang gustong pagtripang saksakin. Hirap man sa nararamdaman ay bumangon si Clea at umatras. Nanatiling naglakad papalapit ang kanyang ama na mayroon pang malaking ngiti na paulit-ulit sinasambit ang salitang papatayin kita. Hindi na napigilan pa ni Clea ay tumalon ito sa bintana ng kanyang kwarto na naging dahilan ng pagkakakrak ng kanyang ulo at mawalan ng malay. Noong araw na iyon ay saktong maaga rin ang uwi ng kanyang ina. Nakakababa lamang sa tricycle na sinalubong pa ng kanyang ama. Nagmamadaling nilapitan ng kanyang ama si Clea at itinakbo sa ospital. Anak, bakit ka ba tumalon sa bintana? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina at doon ikwento ni Clea ang mga pangyayari. Ningid sa kaalaman ni Clea ay hallucinations lamang ang pangyayaring papatayin siya ng ama. Dahil ang totoo, nasa labas ito at hinihintay ang pag-uwi ng kanyang ina. Dala lamang iyon ng kanyang masamang karamdaman. Ngunit dahil nga nakwento na niya, ay nalaman ng kanyang ina ang pinaggagawa ng kanyang ama sa kanya. Sinumbong rin ito ng kanyang mga pinsan. Hiniwalayan ng kanyang ina ang kanyang ama, kung saan mayroon namang estranghero na nag-message sa kanya sa Facebook. Gamit ang apelyido na matagal nang pinagbabawal ng kanyang ina na kausapin nila. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Clea at curious sa mga bagay-bagay. Alam mo bang anak ka sa labas? Basa ni Clea sa inis na tono ng kanyang kausap. Nagpakilala ito bilang kanyang kapatid sa ama. Sa unay hindi ito naniwala, ngunit kalaunan ng pati ang ngayong asawa ng kanyang ama at mismong ama na ang kumausap at tumatawag sa kanya ay siya nang naniwala. Noong araw na kumprontahin niya ang kanyang ina ay halos hindi ito makainig. Ngayon ay 24 years old na si Clea. Matagal na panahon na rin nang makausap ang tunay na ama at kusang layuan ito. Para kasi kay Clea, kung talagang gusto siyang makilala nito ay noon pa. Hindi ngayon kung kailan 24 years old na siya at soon to be a future educator. Sa kabilang banda, nalaman ng kanyang ina na may kabit ang kanyang ama-amahan na kanyang kinalalang ama. Tsaka niya nalaman at napagtanto kung bakit na ganoon ang trato sa kanya ng kanyang kinilalang ama.
Kalaunan ay nakipaghiwalay rin ito sa kabit na nilimas ang kanyang gamit. Galit man sa kinilalang ama, ay hindi pa rin ito maiwasang maawa sa sinapit. Muli nila itong tinanggap, ngunit ngayon ay wala ng pagmamalupit na nagaganap. Para kay Clea, mas mabuti nang may dahilan ang pananakit ng isang tao kaysa sa sinasaktan ka nang wala lang. O malaman mo kaya ka sinasaktan kasi hindi ka naman tunay na anak. Kaysa naman malaman mong ang taong nananakit at halos pumatay sa iyo ay sarili mo mismong ama. Sa buhay, hindi masama ang magpatawad. Ang masama ang panatilihing may galit at puot sa iyong puso sa mga taong handa ng magbago at bumawi sa kanilang mga kasalanan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.